Okay mga ka-teach, ang topic natin is how to prevent losing of depth. So paano maiiwasan yung mabawasan yung depth kapag nagde-detect tayo using the pulse induction metal detector. So dito meron tayong 1 meter na ruler, and then ito yung ating 1 by 1 coil, and then meron siyang offset from the ground na 10 cm. So yung ruler naka-offset na ng 10 cm din para reference dito sa horizontal ng coil. So ito yung 1 meter, tapos ito more than 1 meter. So itest muna natin yung ating tin can. So itest natin yung maximum depth ng ating pulse induction sa ganitong size ng sample object. So itest natin. Ano bang height nun? I-measure natin yung detection depth. The detection depth na is more than 1 meter. Nasa 1.8 or more than 1.8. So more than 1.8 meters yung detection depth ng ating sample tin can. So yun yung detection depth nitong ating pulse induction detector, 1.8 meters or more than 1.8 meters. So yun yung kapag naka-stationary yung ating coil. So i-try natin na iangat ng konti yung ating coil. So konting angat lang, lalagyan ko nitong kahon para umangat siya ng konti. So from 10 cm, ito 10 cm offset from the ground, iangat lang natin ng konti pa. Siguro mga nadagdag is 20 cm yung from 10 cm naging 20 cm yung clearance niya from the ground ng ating frame coil. So mapapansin nyo na wala din yung tik-tik sound. So itry natin ngayon yung tin can kung madidetect siya at 1.8 meters. Wala na, hindi na madetect yung tin can ng 1.8 meters. So itry natin kung anong height, depth yung detection niya. Oops. So dito sukatin natin. Detection depth niya ngayon ay simula sa coil is 1.1, almost more than 1.1, 1.16 meter. So from 1.8 meters depth kanina naging 1.16 na lang. So ibig sabihin nung ang ground clearance niya kanina is 10, 1.8 meters yung depth. Nung inangat natin ng 20 cm from the ground yung coil, naging 1.16 meters. So ibig sabihin pala kapag yung ating coil is inangat natin sa ground tas nawala yung tik-tik sound, ibig sabihin nababawasan yung ating detection depth.
or yung maximum or yung power ng ating coil, transmit power ng coil. So ayun yung nagiging problema kapag yung coil natin inangat pa natin ng above dun sa ating original na ground clearance. So nababawasan yung depth. So ibalik natin dun sa original depth. So ayun, mapapansin nyo, nung binalik natin sa original na height yung ating ito 10 cm yung ground clearance ng coil, nung binalik natin sa original na height, nagkaroon na siya ng tik-tik sound. So i-detect natin ulit itong ating sample tin can. So ayun, bumalik sa 1.8 meters yung ating depth. So ibig sabihin pala, kapag inangat pa natin yung ating coil from the ground, take note, mawawala din yung kanyang tik-tik sound. Pag binalik ko dun sa tamang level, bumabalik yung tik-tik sound. Iangat ko ulit. So kahit iangat ko ng konti lang, mawawala yung tik-tik sound. So kanina, napansin natin na kapag walang tik-tik sound, nababawasan din yung depth. So ibig sabihin pala, may relation yung tik-tik sound sa detection depth. Pag walang tik-tik sound, mababa na yung ating detection depth. Pero pag may tik-tik sound, malalim na uli yung detection depth ng ating pulse induction detector. So ngayon, ayun yung nagiging problema. So kailan ba nangyayari yung pagtaas at pagbaba ng ating coil? So nangyayari yun kapag ginamit na natin yung ating detector. Dito, naka-stationary. Pero kung halimbawa, once na ginamit mo na siya, nagdi-detect ka na sa field, hindi naman maiiwasan yung pag-angat ng coil dun sa ground. So originally, ito yung ground natin. Nung nag-ground balance tayo, ayan yung level or ground clearance, 10 cm. Pero pag nagde-detect tayo, minsan hindi natin napapansin na nawawala na pala tayo dun sa tamang level. Ibig sabihin, nawawala na yung tik-tik sound, mababa na rin or mababawasan na rin yung ating depth. So yun yung nagiging problema ng pulse induction detector. So balik tayo dun sa topic, how to prevent losing of depth. So ayun yung itatakal natin, paano mape-prevent yung para maiwasan yung mabawasan yung ating depth. So ano yung pwedeng solution? So ngayon, kabit ko lang yung handle. So since nasa tamang level tayo, tatasan ko lang ng konti para mas klaro. Ngayon, gamitin na natin. So pag naka-stationary, walang problema kasi hindi siya gumagalaw, kaya yung detection niya is malalim. Hanggat mayroon tayong tik-tik sound, maganda or malalim yung detection. So yun nga, kapag inangat na natin kahit konti, mawawala na yung tik-tik sound. So katumbas nun, pag nawala yung tik-tik sound, mababawasan na rin yung ating detection depth. Gaya nito, iangat ko lang siya ng konti, wala na yung tik-tik sound. So katumbas niyan, wala na, loose depth na tayo. So ano ba ang solution para maiwasan yung loose depth? So number 1 solution, dapat pag once nahawakan mo na yung ating coil at na calibrate na or na ground balance na sa tamang height, let's say 10 cm, naka ground balance sa 10 cm, so dapat stay level na dun sa 10 cm para pag nag-detect tayo, ayun pa rin yung maximum
depth capability ng ating detector. Pero once na iangat mo yan, kahit konti lang, wala na. Hindi mo na madidetect yung target object. So kung 10 cm, madidetect mo yung tin can. Ayun yung tin can, madidetect mo siya at 1.8 meters. Doon sa tamang ground clearance, 10 cm, madidetect mo yung tin can. Pero once na iangat mo yan, wala na, hindi mo na madidetect yung tin can ng 1.8. So wala na, kung ilalagay mo siya doon, since 1.16 lang yung detection niya kapag 20 cm ang clearance, hindi mo na madidetect yung tin can. So try nating i-detect na walang tik-tik sound. Sabihin loose depth na. Tingnan natin kung madidetect siya. Ito, less than 1 meter kaya nadidetect. Pero try natin ground test. Since 20 cm na yung inangat niya, total ground clearance. So try natin kung madidetect siya sa ground. So walang detection. Loose depth na. So ayan ang nangyayari kapag inangat mo yung coil inangat mo ng more than dun sa ground clearance. So nababawasan yung kanyang depth. So ano yung solution? So yun nga, number 1 is always level. Let's say 10 cm ka nag ground balance, stay ka na dun. Huwag mo nang iaangat more than 10 cm para malalim pa rin yung detection. So itaas ko lang ng konti. Ayan, 10 cm. May tik-tik pa rin. So ayun nga, kapag inangat mo na yan, kahit konting-konti lang at nawala yung tik-tik sound, ibig sabihin wala na, hindi mo na madidetect yung tin can ng 1.8. So less than 1 meter na lang yung pwede mong madetect yung tin can. So solution, try natin. Ang solution ay stay level. So let's say 10 cm yung prepare mo na ground clearance. So always stay at 10 cm para yung tik-tik sound hindi mawala. So ibig sabihin nasa maximum detection depth tayo ng ating detector kapag may tik-tik sound. So yun nga, kapag inangat mo na yan kahit konti, wala na. Hindi mo na madidetect yung target. So let's say ground test ulit ng ating tin can. Yan. detect natin na may tik-tik sound or naka-maximum depth. Mapapansin nyo, since may tik-tik sound, naka-maximum power siya. Kaya nadidetect niya yung tin can. So ayun yung number 1 solution, always level. At isa pang nagiging problema, kapag nagdidetect ka ng nagpapump, parang nagpapump. So ganun din, wala na yung maximum depth niya kapag
nagpa-pump ka habang nagde-detect. So, mababaw lang yung detection ng detector kapag ganito. Saka yung sinuswing mo yung detector, so mali din yun. Hindi dapat sinuswing ang detector habang nagde-detect. So, dapat stay level lang. 10 cm, naka ground balance, stay ka na dun. Always level dun. So, mapapansin nyo, kapag always level, nadidetect niya yung target. So, yun yung number 1 solution. Number 2, increase niyo yung threshold value. So, kung ito yung kaninang threshold value, increase pa ng konti para mas malalim pa yung detection. Ayan, mas mabilis na yung tick-tick sound, mas malalim pa yung detection. Mapapansin nyo, mas malakas yung response ng target kapag mas mabilis yung tick-tick sound. So, yun yung number 2 na solution. And isa pang another problem is kapag naman napasobra yung, let's say 10 cm yung ground clearance nyo, kapag naman napasobra yung baba, magkakaroon naman ng false signal. So, pag nag-detect ka, wala na, hindi mo na ma-identify yung target kasi false signal na yung maririnig mo instead na actual target. I-try natin na false signal, tapos i-try natin detect yung actual target. So, medyo na-identify naman yung target, kaya lang pag hindi sanay yung nagde-detect, maguguluhan. Kasi maingay kapag nasa maling level, maingay yung detector. Kapag hindi ka sanay mag-identify, mahirapan kang i-detect yung target. Ulitin natin. So, ayan. So, lumalakas siya from sa lakas, yung lakas na kanina, mas lumalakas pa siya. Ibig sabihin, nai-hit niya yung target. So, medyo hindi rin maganda yung kapag sobra naman yung malapit sa ground. So, magkakaroon ng false signal. So, dapat, again, stay 10 cm kung doon ka nag-start sa starting point na yan. So, always level sa 10 cm para mas klaro at mas madaling ma-identify yung target. So, ayun yung number 2 solution. Increase yung threshold para mas malalim pa yung detection. So, number 3 na solution, dapat para ma-confirm yung target, gamitin yung asterisk method. Ano ba yung asterisk method? Asterisk method ay check mo lahat ng direction. So, horizontal, vertical, tapos yung diagonal. So, ganun. So, lahat ng direction, dapat check mo yung target para sure na target talaga yung nadidetect. Kasi pwedeng minerals lang eh. So, dapat lahat ng direction, tutunog siya. So, kapag may direction na hindi tumunog, ibig sabihin, possible na minerals lang. So, dapat lahat ng direction tumutunog. So, try natin dun sa actual na target using asterisk method. Horizontal, tapos yung vertical, tapos diagonal. Diagonal.
So lahat ng direction tumunog yung target natin, ibig sabihin talagang may target na nadidetect. So yun yung para ma-confirm yung talagang target. Kasi nga minsan kapag sa isang direction hindi niya na-detect, so possible na mineral. So number 4 solution is dapat tama rin yung pag-calibrate, pag-tune ng ating detector. Kasi pag mali yung pagka-tune mo, hindi mo rin makukuha yung maximum depth. So magkakaproblema din. So dapat tama yung pagka-tune. So bawat pulse induction metal detector may kanya-kanyang pag-set up or pag-calibrate ng unit. So dapat tama yung pag-calibrate. So simula sa pag-ground balance, pag-tuning, so dapat tama yung pag-calibrate or pag-tune, pag-set up ng ating detector or unit. So ayan yung mga solution para ma-prevent yung losing of depth ng ating pulse induction metal detector. So ayun lang. So dito walang target dito sa malalim na hukay or sa malaking hole. So walang target dito. So kaya ganito yung response niya, no detection kasi no object, no target. Ngayon, balik tayo doon sa may object. So pwede rin nga palang ganito yung pag-detect. So pwede rin ganun. Basta always level sa 10 cm na reference starting point. Pwede rin 15 cm, 15 to 20, pero 10 cm sa ganitong size ng frame, pwede na 10 cm. So pag nagpa-practice pa lang, so ito yung magandang paggamit ng coil pag beginner pa lang. So dito mas always level yung ating frame. Unlike yung kapag hindi ka pa or baguhan pa lang, nag-swing ka na ng or nag-swipe ka na ng ganito, medyo hindi pa advisable sa beginner. Kasi pwedeng gumanon-ganon yung coil kapag beginner pa lang. So dapat practice para always level. So yun nga, para maiwasan yung losing of depth. At saka yung pulse signal. Pulse signal naman kapag yun nga, kapag binaba mo pa dun sa 10 cm, lower than 10 cm, magiging pulse signal na. So dapat stay level sa 10 cm. So that's all.